nato atong mga Biblia, why should I pray? Nganong mag-ampo ta? Yun ang mga igsoon ko sa Ginoo. Ang Kristohanon nga dili nimo maeksperiensyahan ang gahom sa Ginoo, ang pagtubag sa Ginoo diha sa pag-ampo. Kulang ang imong kalipay diha sa Ginoo. Og salamat ko sa Ginoo nga sa akong kinabuhing Kristohanon nakita nako unsa gyud ka gamhanan ng Ginoo kung muluhod ta o musalig ta sa Ginoo. Daghang mga imposibleng butang mahimo sa Ginoo sa atong kinabuhi kung ato lang yung saligan ang Ginoo. The problem is, kulang tag sa pagsalig sa Ginoo, but if we claim the promise of God, makita nato ang kagamahanan sa Ginoo. Kani atong nakita sa atong church. Sa ni siya ka ebidensya nga ang atong Ginoo dako o ang atong Ginoo gamahanan siya og mutubag siya sa atong pag-ampo. No, kung pirmiro na itong sugod og building bisa pagtanang kita sa SLB, ihatag tanan dili gyud paigo, but during the time apan ang Ginoo grabe kayo naghatag og milagro. Salamat tong mga Kristohanon sad nga nag-sacrifice mo na human ang atong building, no, katong diri pa to. Tapos daghang mga butang gyud nga atong nakita sa atong church nga kahibulongan ang Ginoo. So hinaut ta nga kitang nga mga Kristohanon ato gyud nang masinati, no, ang gahom sa Ginoo sa dihang mangayo ta og mga dagkong butang. Don't limit God in your prayers. Usay atong ilimit ang atong gipangayo because ang atong una-una gamay ang atong Ginoo. Diha ta nasayop. No? Natanaw na to sa John 16 verse 24. Ingon diri, "Hereunto have you asked nothing in my name, ask and you shall receive, that your joy may be full." Kining pa nga pag-ampo, nagdala ni siya og prayer brings joy sa atong kasing-kasing. No? So, kung doon na tayo mangayot na sa Ginoo, maghahintag pag-ampo sa Ginoo, aron ang atong kalipay mapuno. Okay, so, ang pag-ampo magdala ni kalipay sa kinabuhing Kristohanon. Maybe you are worried today. Maybe you are, struggling sa imong kinabuhi. No, struggle ka. I don't know, unsa nga problema nga nakahatag nimo og struggle o murag ang imong kinabuhi, murag lisod gyud kaayo. But sa dihang amuampo ta, no, mungayo tag pakitabang sa Ginoo, ang atong pag-ampo, tungod sa atong pag-ampo, ang Ginoo, no, maghatag na tog kalipay sa tong kinabuhing Kristohanon. Okay? And then number 2, pray because God is interested in the small details of your life. Ang Ginoo nakaila nato, ang Ginoo concern siya bisan sa pinakagamay nga detalye sa imong kinabuhi. Okay? So, gusto ang Ginoo maminaw nato, kaya ang Ginoo nagtagad nato, no? O kung sa igyoy gusto nimo sa pinaka-detalye nga mga butang sa imong kinabuhi. In Matthew 6:26, "Behold the fowl of the air, for they sow not, neither they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeded them. Are ye not much better than they?" So, ang mga langgam sa kalangitan, di sila kabalo magtanom, di sila kabalo mag-ani, di sila kabalo magtrabaho para sa tao nga magtrabaho ta, magtigom ta, no, mag-stock tag pagkaon, naatay gigtukod nga balay nga bisag unsa ka kusog nga bagyo, dili gyud, no, bisag usak di sa ato di man kay kusog ang bagyo diri, no, mag-ulan di gyud maguba, no, safety ta, no, nga kining mga langgam sa kalangitan. Kining langgam murag sa atong tanaw gamay ra kay ni. No, gitagad sila sa Ginoo. How much more kita pakaha nga mga tao nga gimahal ta sa Ginoo? Yet your heavenly Father feedeth them. Yung mga langgam iyang giatiman, iyang gipakaon.
No, daghang kayong langgam. Yeah, kita nyo, daghang kayong langgam sa atong lugar, no? Pero nabuhi sila, nakakaon sila, nagdaghan sila. Right? Wa mo matingala niya na. Nga daghang kayong langgam, diya sa imong likod sa balay, ng lupa, daghang kayo, sa tabangan na itong pusil. Pero ang langgam, nag-tribe sila. Nga naman, kaya doon ay Diyos nga nagtagad nila. No? Kita pa kaha nga mga anak sa Diyos. Ingon ang exalted si Jesus Christ, are you not much better than they? Di ba, labaw pa ta sa mga langgam? Amen? So mo na mga Kristohanon, dapat ang kita mugahintag panahon diya sa atong pag-ampo. Another verse in Matthew 6:29 to 31. Matthew 6:29. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye little faith? Therefore take no thought, saying, what you shall eat, or what you shall drink, wherewith all shall we be clothed. So usahay sa atong kinabuhi, no? Usahay mabalaka ta, daghan kay tagabalaka sa atong kinabuhi. Wala ba ta masayod nga si Solomon in all his glory was not arrayed like one of these? No, si Solomon dato siya kaayo, pero ato nakita din nga dili pareha sa Diyos nga diin kanang mga grass on the field. Anaaw na to, walay pulos, kay tubo sila, tapos sunugon ra kay, di ba, usaya anang mga grass, atong lampason, atong sunugon ra dayon, walay value. Pero giatiman sila sa Ginoo. So, mga Kristohanon, dapat dili ta baton og duwa-duwa sa Ginoo. Ang atong buhaton, just to come to the throne of grace, just pray, no? Kaya ang Ginoo mutubag sa atong pag-ampo. No, ang Ginoo kanunay siya nga atiman kanato. Una importante kayo ang atong pag-ampo diha sa Ginoo. Dako ni kahimuan sa atong kinabuhi, sa atong church, sa atong panimalay. Mga young people, pagahin mong panahon sa inyong pag-ampo, if you have, kung gusto ka nga imong kinabuhi, mahimong blessing sa uban. Di ka masayop og pamana, pangasawa. No? Kay usahay, murag ang iyong unahuna nga, wala ni, may sagkinsa lang. No. You need to pray. Salamat ko sa Ginoo nga doon ako'y nag-encourage nako sa diyang nangita pa kong asawa, kada Sabado mag-fasting ko, mag-pray ko dito sa balay sa akong angkol. Punta na akong antido, nga nung mag-fasting magkakada Sabado. Yung ko antig, di ko gusto nga mag-miserable ang akong kinabuhi. So ayaw ninyo dula-dulay ang inyong kinabuhi. You need to pray. Amen? Kaya kung masayop mo na, wala na gina. Guba na gina ang inyong kinabuhi. Muna nga, importante kayo, mga Bible student. No? Importante kayo, mga mo sa field. Sayop ganin yung asawa na problema na yun na. Sayop ganin yung mabana, wala na yun. So kinala ka mo pray. Take time to pray and ask God. Guwapo man ang atong giampuan, ang atong kaugmaon. Lord, tabangi ko kay gusto ko ang akong panimalay, ang akong kinabuhi, ang akong mga anak, mahimong blessing ngadto sa uban. Kaya ang Ginoo motubag sa atong gipangayo. And then, pray because of God will listen. Ang Ginoo maminaw kung mag-ampo ta. 1 John chapter 5 verse 14, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Kung mangayo ta nga subay lang sa kabubuton sa Ginoo, ang Ginoo maminaw nato. Ang pangutana, kabubuton ba sa Ginoo nga mahimot ang blessing sa uban? Di ba kabubuton sa Ginoo? Amen?
Kabubuton ba sa Ginoo nga ang imong mabana, imong maasawa, kanang buutan nga masaligan, nga makapundar mo panikin Kristohanon gyud nga panimalay? Di lang basta, pastor, may problema na kay Kristohanon man na siya. Dili tanang baptisoit nga mao ginay kabubuton sa Ginoo kay Kristohanon na siya. You need to pray. Amen? Kay basig di na mo ikabubuton sa Ginoo. Murag ang naong ra na buutan. Pero ang kinabuhi di ay way kahadlok sa Ginoo. Basig baptist na pero wa na maluwas. Basta kamo, basta walihan ta na mo ana. You need to pray. Pastor, gwapo maguna siya, gwapa maguna siya, naambot lang ninyo. Maayo nang ludahan ninyo sa Ginoo. Ginoo, kanibagyod ang akong banahon. Kanibagyod ang akong asawahon. Kay gitagaan ta sa Ginoo, dako kayo nga pribilehiyo sa atong kinabuhi that we can pray and we can ask God. Kay kung masayop ka, lisod na mabalik pa. So mga Kristohanon, I challenge you to pray. Give time to pray sa imong kinabuhi, mga specific nga butang sa imong kinabuhi, sa imong mo trabaho, labaw sa tanan, kaysa imong pangasawon, kaysa imong pamanahon. No? Importante na siya. Nga kay ang Ginoo nagsaad siya. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Unya karon kung magka-problema na ka, blame mo ni mong Ginoo, wa man ka magahin og pag-ampo sa Ginoo. Lord, ngano man ni ako nabana, baptis man nun tani, pero wa man ka magahin og ampo. Oh, you need to pray. Kay kanang blessing, way libreng blessing, ay. Kaluwasan libre. You need to work for it. Imo nang haguan, imo nang ludhan, imo nang pangayoon sa Ginoo. O ang Ginoo, maminaw nimo. Amen? Pagkanindot niya na. O kanindot sa kinabuhing Kristohanon kung nakasabot ta sa pulong sa Ginoo. Okay? And then number 4, pray because God cares about your troubles. Ang atong troubles, kaning mag-ampo ta karon kay di ta gusto nga ang atong mission conference dili magmadaugon. Nga naman, dako ta gasto. So, muna itong giampo kay only God can give us victory in all our doings, in all our labors. Bisa kung saon pa natong hago, kung wala ang Ginoo, mukuyog, wala kita'y mahimo. In 1 Peter chapter 5, verse 7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Atong itugyan sa Ginoo, atong ihatag diya sa Ginoo ang tanan natong kabalaka kay siya gatagad nato. No, so we need to pray sincerely kay ang Ginoo nagtagad nato kung sa atong kabalaka, kung sa atong mga troubles. If we want victory, we need God sa atong kinabuhi. If we want to succeed sa imong business, sa imong trabaho, kinahanglan nimo ang Ginoo. Take time to pray. And hours to pray. Kung naglisod ka sa imong negosyo, tagahig panahon ni ka, Lord, every week, I need to pray para sa akong business. I need to pray 1 hour, 2 hours every week. Lord, hina, pangayuin na sa Ginoo. Di ba makita nimo ang kahibulungang buhat sa Diyos sa imong kinabuhi. Pray because God answers prayer. Do you believe that God answers prayer? Amen? Dili sayang kung mag-ampo ta. No, mga Kristohanon, kung unsay imong ipangayo sa Ginoo, ludi na. Nag-ampo naman ko sa Ginoo, pero dapat makita sa Ginoo, you're sincere in your prayer life. Ikaw nga, Ginoo, tagay ko kuan. Amen. Pero magahin kag oras, 2 ka oras kada semana, di agin makita ang Ginoo nga sincero ka. Amen? Kay kaning prayer, struggle ni, ang yawa, dili sa gusto nga mag-ampo ta. Tanaw na to Jeremiah 33:3. Jeremiah 33:3. Call unto me, and I will answer thee, and shew the great and mighty things which thou knowest not.
He said, call unto me, meaning pray, call to God. And He promised that He will answer us. I will answer thee, and shew thee the great and mighty things which thou knowest not. Ang Diyos, makapakita siya sa mga dagkong butang, mga kahibulungang butang, kung maghahintag panahon diya sa Diyos, inaagi sa atong pag-ampo. This is the reason why we are doing this tonight. No, doon na tayo prayer vigil, because we ask God to give us victory sa atong mission conference. Atong yampo nga mga pastors, madasig sila, ma-challenge sila sa support sa mission. Kaya usay maabot sa kung una-una. What if ka, no? Dili na lang tayo mag-mission conference. Kay ang gasto sa mission conference, perting dakua. Makahimo nagsimbahan nga dako-dako. Pero salamat ko sa Ginoo. Kay diri sa Mindanao, usa kita nga na diri maka-gather ta og dagan-dagan nga mga pastors, no? Og salamat sa Ginoo through the report of ABC. This is the first time sa Mindanao nga number 1 ta sa increase sa mission support through ABC Clearinghouse. So di ta madasig niya na. Pero di ta magkumpiyansa. Ngayon, we invest this meetings, this mission conference, we invest so much, but if God, He will not work in the midst of us, in the heart of every pastors, in the heart of every delegates, if God will not use our speakers, mga igsoon ko sa Ginoo, useless ang atong gihimo. Pildi ta. Lugi ta. So, muna ang magahin kitag ampo. Kay kung ang Ginoo, mutubag siya kung mag-ampo ta niya. So, yun sa call unto me, tawag ako ninyo, I will answer thee. Naghatag siyang saad na to. Ingon siya, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Kaya iyang ipakita ang mga dagkong butang. Christian, nakakita na ba ka sa kahibulungang buhat sa Diyos sa imong kinabuhi? Nagka-pastor, wala pa man yun. Siguro tungod, wala kid ka mo duol sa Ginoo nga natinud-anay nga pagpangayo sa Ginoo. Do you remember Jacob? Sa diyang nangayo sa blessing sa Ginoo? Ang angel of God and mga Bible scholar, ningon sila, it was the Lord Jesus Christ in the Old Testament na ni-meet ni Jacob. Unya pag tanaw ni Jacob nga ingon siya, bless me, if you will not bless me, di ta kabuhian. Napiang si Jacob o ginawid sa angel. Kaya siya, ingon ang angel, makita tas mga tao, buhiin ako siya. No, if you will not bless me. Inautong tayo ingon anak ta mga Kristohanon ba? Diha makita sa Ginoo, pwede man to og iwaslik sa angel si Jacob because God is powerful. Pero maigsoon ko sa Ginoo, iyang gi-honor ang atong pangamuyo niya. Iyang gi-honor ang atong faith, ang atong pagsalig diha sa Ginoo nga if si Jacob yung na if God will bless me, wala gyoy makahilabot na ako. Because during the time si Jacob hadlok siya ni Esau. You know the story, di ba? Hadlok siya nga dunay mo pasipala niya. Dili siya wala sa assurance sa iyang security. Pero ang una-una ni Jacob, it is God who can protect me. Only God nga mga protector nako. Basta i-bless lang ko niini sa Ginoo, wa na gyoy makahilabot nako. Ay son ko sa Ginoo, ngutana ko ninyo. Yun na siguro kay gipangayo sa Ginoo nga dako kayong butang nga wa pa gitubag sa Ginoo. But remember this, ang Diyos nag-challenge nimo. Siya, come unto me, call unto me, and I will answer thee, and show the great and mighty things which thou knowest not. So kitang Kristohanon, dapat doon na tayo pangayoon sa Ginoo nga mga dagkong butang sa itong kinabuhi.
Dili lang ta magampo nga Ginoo, salamat Ginoo, mangayo ko ani Ginoo, amen. Ato ipakita sa Ginoo ang atong sincerity like Jacob. You know, because of what Jacob did, grant sa Ginoo ang iyang gipangayo. Amen? Kung nakita nga mga Kristohanon, para sa kuha, laay kay ang atong kinabuhing Kristohanon, kundi ta kakita sa Ginoo sa atong kinabuhi. Siguro wala ka kakita sa Ginoo kung kay nagununa ka nga gamay ang Ginoo. Di siya makatubag sa mga imposibleng butang. Pero gimong duulo ng Ginoo, tawgon mo ang Ginoo, imong mugahin kag pag-ampo diya sa Ginoo, kung makita na sa Ginoo, I'm sure, sumala sa pulong sa Ginoo, He will answer us. He will answer our prayers. Now in Matthew chapter 7, verse 7 to 11, last verses akong basahon. Ask and it shall be given you. Seek and you shall find. Knock, it shall be open unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. For what man is there of you whom, if his son ask bread, will he give him a stone? Or if he ask fish, will he give him a serpent? If ye then being able know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which in heaven give good things to them that ask Him? You know, God is, ang Ginoo nangita siyang mga tao nga tinudanay nga mo mangayog mga dagong butang niya. Ang Ginoo naghulat siya nga ang imong pag-ampo grabe gyud, with force, with tears, kanag yung dili gyud tatiaw nga pag-ampo aron muduol ka sa Ginoo, because God is excited siya mo bless ka nato. Pero nganong dili na mahimo sa Ginoo, because una sa tanan wala gid na nato tinudanay na ngayo to sa Ginoo. So Christian, not only we going to pray para sa atong mission conference, I challenge you to ask God great things. Open your mouth wide. Kanang atong pangayo, kanang walay limit ba? Kung dili dako gyud atong pangayoon sa Ginoo. Kaning atong church nakakita ta sa gahom sa Ginoo, right? Because there's people in this church who believe in God, who ask God great things, and they will open their mouth wide. Kay kung mangayo tagdag kong butang di sa Ginoo, mahimaya ang Ginoo. Because it means you believe in God, that He's a great God. So it's a challenge to every one of us tonight. Una mo atong pangayoon sa Ginoo ang dakong kadaugan sa atong mission conference, no, o the challenge na ko ninyo to pray doon na mo'y personal na request sa Ginoo sa inyong kinabuhi, or salvation ba sa imong loved ones, o gusto ka i-bless ang imong negosyo, or i-bless ang imong anak, na o nag-ampo ka nga tagaan ka sa Ginoo o kapika sa kinabuhi, kanang Ginoo ginaghatag ba kanang wag yun. Kay kung ang Ginoo magoy maghatag, perfect gina para nimo. Amen? Kanang beauty, kanang kagwapo, kanang siya tawag na, dili na siya mo yung basihanan, guwapa manggod, no? Malimbungan taniana. Siguro karon guwapa pa, how about after 3 years? O guwapo pa, dili na. Pastor, ganahan ko niya kay taloy-toy kay ilong. Niya pagkaminyo ninyo, nadagma siya, nahihiwi ang ilong, nabali. Magmiserable na ka. Muna kuyaw na, muna kamong mga young people, paggahin mo ampo karon, mintras wa pa mo maminyo, aron dili mo magmiserable. Amen? Ayaw mo dalig minyo Kanag yung kabubuton sa Ginoo, kay kung ang Ginoo inyong papilion, di mo masayop.
Ang ako pag-ampo sa Ginoo ingon ko, Lord, kung ako'y mapili, ako'y magpili Ginoo, masayop ko. Pero Lord, kung ikaw magpili, dili ka masayop. Right? I don't know, sa inyong ipangayo sa Ginoo. Thank you, Lord. Nag-ampo ko Ginoo, you will bless my business so that I can give more to mission. Na mo promise Ginoo, Lord, I'm willing to give 30% of my income for mission and put your trust on the Lord, to the promise of God. And you will see the great work of God sa imong kinabuhi. Okay? So, sa di pa tayo mag-pray, ay ampo nato ang atong mission conference, ang mga speaker,